Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Malaking tulong ito sa aming buhay, sa aming pamilya. Samahan niyo kami sa laban na ito. Our belief na mayroong justice in this country. Exclusive! Mahigit 20 taong paghihirap ng mga EPIRA claimants mula sa iba't ibang parte ng bansa ating balikan. Senado, babakapaan ang mga EPIRA claimants para makuha ang matagal na nilang ipinaglalaban. Kaya sana po, umaasa kami na sana po mabayadan kami lahat. Mahigit isang taon nating sinubaybayan ang pangangalampag na ginawa ng mga EPIRA claimants sa National Power Corporation at ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Ito po yung PISAM upang mabayaran na sila ng danyos dahil sa illegal nilang pagkakatanggal sa kanilang mga trabaho. Bukod pa riyan, ilan din sa mga claimants mula Luzon, Visayas at Mindanao ay hirap na po sa kanilang pamumuhay at umaasa sa ibabayad sa kanila. Ang kanilang mga kwento, muli nating balikan. Mahigit 20 taon, ganito katagal na nag-aantay ang mga dating empleyado ng National Power Corporation na nawalan ng trabaho mula nang ipatupad ang Electric Power Industry Reform Act o mas kilala bilang EPIRA Law. At sa halos isang taon nating pagsubaybay sa kanilang pangangalampag sa pamunuan ng National Power Corporation o NPC at Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Samot-saring kwento ng paghihirap ng mga claimants ang ating narinig mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tulad na lamang ng mga claimants mula sa Visayas na nagtipon-tipon sa lungsod ng Iloilo upang manawagan na pakingganan ng gobyerno ang kanilang hinaing. Malaking tulong yung sa pamilya. Maraming pamilya na naghihirap na nga. Tapos yung iba, namatay na lang, hindi pa nakakuha ng hustisya. Ang effect ng EPIRA sa amin, masakit. Naghintay kami. Sana yung buhay pa asawa ko, nag-enjoy kami noon. Wala na ako ng asawa ngayon. Malaga sir, kasi mahirap yung buhay namin. Kailangan din namin sa araw-araw namin pangangailangan sa may PWD, may mental health. So, may maintenance siya na gamot. Ganito rin ang panawagan ng mga claimants mula sa Mindanao dahil ang perang kanila sanang makukuha, inilalaan nila para sa kanilang mga pangangailangan. Wala na akong trabaho, nag-tambay na lang ko. Tapos ang akong TM sa GSI, ako na nag-bligya kayo, wala po yung hirap na dyan, may wala na dyan ko yung kwat na dyan ikuan. Mulang utang-utang na dyan may sakuan, asa may mutang. Saya akong anak, magpada, konti na lang, sa kalibog, sa sakuan, kaya yung bahay, bayad. Sa akin kay Arkila, mawa lang may diribas ng kabalay. Tausan din, namalito ako. Kaluwa sa aking katawan, wala. Sa akin, malaking halaga yan. Mula nung natanggal kami sa trabaho, wala na. Tapos, palipat-lipat yung mag-drive ng tricycle. Kunti-kunti lang, pang-survive lang. Ngayon, wala na. Hindi na ako mag-drive kay diferensyado ang paa. Ang aking plano, kung dumating mga araw na mabigyan kami, yun na lang ako, maghihintay sa aking tapusan ng buhay para maraming makain.
Si Jaime naman, gagamitin ang perang makukuha sana para sa kanyang pagpapagamot. Ito nga, nagkasakit ako, yung cancer. Dati kasi nung mag-retired ako, hindi na ako makatulog. Tapos, wala nang panlasa. Tapos wala na rin yung pandinig ko, yung mata ko, tikit na. Singa ko na singa, puro dugo na. Pala, cancer na pala. Gusto ko maghanap buhay, wala naman tumanggap. Dahil baka kung ano pa mangyari doon sa akin. Kasi wala kaming kakainin pagka ano. Papayak tuloy ako sa sarili ko. Hindi ko malam kung ano gagawin ko sa sarili ko. Sabi, meron doon kami makukuha sa Dama kasi yung iba nakakuha na nga eh. Yung mga na hindi na-hire. Eh, sabi ko ako, hintayin na lang natin kung magkano darating. Nagkandamatay na lahat yung iba eh. Mga kumpare namin, wala na rin. Mga naghihintay doon sa Dama. Pagka wala kang makakain, may isip mo kailan kaya ibibigay. At ang mga claimants, patuloy ang panawagan na ibigay na ang perang matagal na nilang inaantay matapos silang iligal na matanggal sa serbisyo. Dapat maibigay sa amin yun kasi sa amin yun eh. Pinaghirapan ko yun. Pinagtrabahuhan namin yun. Tsaka hindi para kami tanggalin ng ganun-ganun lang. Sana itong aming panawagan marinig sa Senado ng ating Pangulo na talagang kailangan na namin. Senior na lahat halos. Wala na palang hindi senior. At ang iba'y kawaawa, may mga sakit na. Ang naunguna sa pangalampag sa gobyerno na si Cleofe, umaasa na susundin na ng NPC at PISAM ang utos ng Korte Suprema. Kasi pamula po nung nagkaroon kami ng illegal termination for the last 20 years, hindi po napa-implement yung desisyon ng Supreme Court upang kami ay mabayaran na. Noong nagkaroon ng enactment ang IPIRA law or privatization ng National Power Corporation, nagkaroon po ng National Power Board resolution para maging legal ang terminasyon ng mga dating empleyado ng NAPCOR. Pero ang amin pong Drivers and Mechanic Association nag-file po ng kaso bilang apela na ang termination namin ay illegal sa kadahilan ng may 7 miyembro ang NP Board. 3 lang ang legitimate members. Yung 4 na miyembro na bumoto ay mga legitimate kasi representative lang. And for that reason, nagbigay ng resolution ang Supreme Court na illegal yung NP Board 124 and 125. Upon the nullification, sinabi ng Supreme Court na dahil sa illegal ang pagkatermino ng mga empleyado, lahat kami ay dapat mabayaran at nabigyan kami ng award na full wages. Marami po sa amin ang hindi namin maintindihan because lumitaw ngayon yung mga term na rehired, unrehired, at saka yung differential. Kasi ang decision of the Supreme Court is that all the IPIRA claimants are entitled of the full back wages plus the other benefits. At ayon sa bagong abogado ng grupo, mahalaga na maipatupad na ang resolusyon na ipinag-uutos ng Korte Suprema. Ang una pong rason kasi noon ay kinontest ng NPC at ng PISAM yung kanila pong napanalunan na desisyon ng Supreme Court noong 2006. So from 2006, nagkaroon po ng marami at series na apela at motion ang NPC. Kaya po umabot na hindi maipatupad ang desisyon na kung saan ito actually ay naging final and executory na noon pang October 2008. Sa 9,000 mahigit na empleyado, may mga empleyado na hire ng panibagong entity na na-create ng IPIRA law.
Ang EPIRA law kasi ay naglalayon na ma-reorganize ang NAPOCOR, ang transmission, ang distribution at supply ng kuryente. Nabuo ang Transco, nabuo ang PISAM, nabuo po ang panibagong entity na NAPOCOR, na kung saan may mga empleyado na na-hire ng mga bagong entity na ito. Meron naiwan na kulang 2,000 na hindi na-hire. Kaya nagkaroon po ng classification na sinasabi nilang rehired at saka unrehired. Ang sinasabi at posisyon ng NAPOCOR ay hindi na entitled na makatanggap ng anumang benepisyo yung mga na-rehire. At ang kanilang argumento dahil daw magkakaroon ng double compensation. At upang makuha ang mga danyos ng mga claimants, kinakailangan naman itong maisama sa hinihiling na budget ng pamahalaan. Ang pinakamaganda po sana ay naisama ito sa General Appropriations Act, na kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng pondo para sa kanilang mga obligasyon. Itong Special Appropriations Bill na to, kung meron pong mabuting congressman o senador na mag-sponsor ng bill, ay maglalayon para magkaroon ng special na budget o special na alokasyon para mabayaran na po ang mga claims ng former NPC employees. Sa aming pagbabalik, mga mambabatas na nagpahayag ng suporta sa mga EPIRA claimants, ating kilalanin. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.